ang napili ko po na poem is To Josephine, na gawa po ni Dr. Rizal para sa kanyang asawa na si Josefina Bracken. So, as you can see po dito sa video na to is sinimulan ko pong i-drawing ang flag ng Japan and some buildings po. And then also, nag-drawing po ako dito ng airplane. So, gishade-shade ko lang yan. And then also po, nag-proceed na po ako sa paggawa dito ng bahay. So, as you can see po dito na may maraming bahay. Ito po yung bahay sa China po. So, gishade-shade ko lang and gumawa na po ako ng maraming bahay dyan. And also po, after that, gumawa po ako ng flag ng China. So, nag-draw lang po ako ng flag ng China kasi nga po, ito pong gidraw ko po is related or connected po sa poem na aking napili, which is To Josephine. So, nag-draw po ako dito ng bilog, which is, ito po isang tao and also babae. So, nag-draw po ako ng babae dito na relate ko kay Josefina. So, si Josefina po is napakagandang babae na asawa ni Dr. Rizal. And also, si Dr. Rizal po ay mahal na mahal po itong kanyang asawa. Meron po silang anak, ngunit namatay po ito nung 8 months pa lang yung anak nila. And ang pangalan po ng anak nila ay si Francisco. So, sangay lang po ito sa pangalan ng kanyang ama na si Don Francisco. So, after doon po, gishade-shade ko lang yung itong buhok lang ng babae na si Josefina. So, after that, gituloy-tuloy ka lang na i-draw tong babae na to. Kasi, for me kasi, anong ginadraw ko po to is parang na-realize ko na may something na nandun sa poem na yun na grabe ka deep yung meaning po na na-realize ko na kahit pala ganun kalayo yung babae na minamahal mo is gagawin mo yung lahat para mabigay mo lang yung effort na gusto nung babae. So, I believe na sa sobrang effort po ni Dr. Rizal, alam ko naman po na mahal din po ito ng kanyang asawa na si Josefina. So, yun, malapit ko nang ma-finish tong aking drawing, which is gikoloran ko na po para naman magkaroon ng buhay itong aking drawing. So, gishade-shade ko lang ng black para po karoon ng buhay ang aking drawing. And then also, yan, gina-dark shade ko. So, after that, meron kayong makikita dyan sa baba po na heart, which is, meaning po niyan is pagmamahal, sa isang pagmamahal. And then also, meron po dyan na parang kulungan or bakod. Ayan, gishade ko na po yung bakod na yan. So, yan, gishade ko na rin yung mga stars doon sa flag na kasi itong dalawang flag na po, ito yung pinuntahan ni Dr. Rizal. And then, since na pinuntahan nito, si Dr. Rizal kasi nga po, yung pagkaintindi ko dun sa poem, interpretation ko po dun sa poem na yun, is parang ginapa-remind niya kay Josefina na even though na saan man siya pupunta, saan man siya patungo or sa ano man yung mangyari is mahal na mahal niya pa rin si Josefina and hihintayin pa rin niya. He is waiting for her. So, yun yung parang naintindihan ko dun sa poem na yun. But, suddenly po, kumbaga, naintindihan ko rin po na kaya pala hindi nakakasama ni Josefina si Dr. Rizal kasi nga na-exile siya doon sa island na yon. Hindi siya pwedeng umalis. So, si Josefina is doon lang siya sa lugar nila and then
itong si Dr. Serizal is hindi siya pwedeng umalis kasi naka-exiled siya dun sa island. So, kaya nga po dito sa taas na to is gumawa po ako ng, ng island. Sa taas niya po is may island dyan. So, yun yung meaning niya po, na-exiled siya doon sa island na yon si Dr. Serizal. So, ayun nga po, even though na-exiled siya, nag-give pa rin siya ng effort kay Josefina. And doon pa lang he made me realize na kung sa ating panahon po or nowadays po is parang hindi naman sa po, parang ginalaro-laro lang po ng mga kabataan yung love. But yung sa panahon nila Dr. Serizal is parang true yung love na binibigay nila or true yung affection, love na binibigay nila sa taong mahal nila. Compare sa panahon natin is parang easy to get na lang kasi meron nga technology na nagagamit. Isang salita lang napapa-oo na. Compare dati is magbibigay pa ng letter and malayo pa yung napupuntahan ng letter na yan bago ma-receive nung babae or taong minamahal nila. So, doon pa lang is masasabi mong nag-effort yung isang taong minamahal sa'yo, nagmamahal sa'yo.